Happy Fiesta po sa ating lahat. Pakibati po ang inyong katabi. Happy Fiesta! At palakpakan natin ang Panginoon at si Saint Charbel sa pagkakataong ito na tayo tinipon niya. Father Hans Magdurulang, ating very vibrant and very dedicated parish priest and fervent devotee of Saint Charbel, and my brother priest, and all of us beloved of the Lord. Sabi sa akin ni Father Hans, alam na raw po ng mga deboto ni Saint Charbel ang sagot. Masubukan nga ho. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Tama nga, Father, no? Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God bless you more. At kung gusto talaga natin lalo tayong pagpalain ng Panginoon, wag lang natin isipin yung ating mga dinadasal-dasal, yung ating ding hinihiling lang, kundi itinadhana din, natitiyak ko ni Saint Charbel na yung katabi mo ngayon ay isasama mo rin sa iyong dasal para lalo kang pagpalain at lalo kang dinggin ng Panginoon. Kaya sabihin mo rin sa katabi mo, kasama ka sa dasal ko. Ayan, pangako ho yan. So that truly it will be an overflowing of blessings. One of the most remarkable phenomena in the church today is the growing devotion to Saint Charbel Macluf. Aminin natin, bakit ngayon lang sa misang ito na nandito tayo. Ako nga ho, galing pang Bataan at natitiyak ko marami pa ang galing sa iba't ibang lugar. Bakit tayo narito? Bakit parang hinahatak tayo ni Saint Charbel? Kung tutuusin, hindi naman natin siya ganun kakilala nung una. Hindi naman siya ganun kasikat. Pero bakit kay bilis na napalapit siya sa puso ng mga mananampalataya? Napakabilis na siya'y lapitan ng maraming mga nagdedebosyon. In the Philippines, prayer groups, healing masses, relic visits, and novenas in His honor are attracting so many people. Yet, unlike many popular saints, Saint Charbel never founded a religious order, never preached to crowds, never wrote famous books, and never engaged in great missionary expeditions. Hindi nga ho siya nalayo doon sa kaniyang monasteryo. At bilang na bilang siguro nga yung mga nasabi niya na salita. He possessed almost nothing, yet he enriched millions. He spoke very little, yet continues to preach until now. He hid from the world and lived almost his entire life in a monastery in Lebanon, yet the whole world found him. Nagtago na nga siya . Nakita pa rin siya. Natagpuan pa din siya. His life teaches us so many paradoxes in relation to holiness. So why does this silent yet powerful and miraculous monk speak so loudly and appeal so much to us? There is a strange logic in the gospel. The world tells us, gain more, own more, become more. But Jesus tells us, live more, love more, trust more. Peter in the gospel asked Jesus a very human question. Lord, we have given up everything. Iniwan na namin ang lahat. Ano naman po ang sa amin? Parang tayo rin, di ba? Binigay na namin ang lahat. Isinuko na namin ang lahat. Ano naman ang sa amin?
Jesus answers not with a reprimand, but with a promise. No sacrifice offered for Christ is ever wasted. Walang sayang, walang tapon sa bawat sakripisyo sa ating Panginoon. And Saint Charbel is a living proof on that gospel lesson. One lesson we could learn from Saint Charbel is this: the lower you bow, the higher you rise. The lower you bow, the higher you rise. The first reading, Sirach tells us, "My son, conduct your affairs with humility. Be humble. Maging mapagkumbaba ka." Notice what it does not say. It did not say, be brilliant, be influential, be famous. Di po yun ang sinabi sa kasulatan. Ang sabi sa kasulatan, be humble. Our culture celebrates those who climb over people. Yung mga umaangat at sa kanilang pag-angat, tinatapakan pa nila ang iba. But Jesus blesses those who kneel before God. Saint Charbel never tried to become known. He only tried to become holy. He sought the lowest place, but God raised him to the highest place. The lower you bow, the higher you rise. Many of us want greatness. Ngayon, nakikita natin sa bayan natin yan. Ang daming mga pabida. Ang ingay-ingay, salita ng salita. Nangaaway na, pinapagalitan na tayo. Kala mo kung sino mga magagaling. Pero tignan natin si Saint Charbel. Walang ingay, walang yabang, pero tunay na makapangyarihan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga nakikita at narinig natin ngayon. Ang daming mga ingay, daming mga nagmamagaling, ang daming nanlilinlang, ang daming piniflex ang kanilang kapangyarihan. Abogado ka ba? Marunong ka ba? Matalino ka ba? Pero para kay Saint Charbel at para lalo na sa ating Panginoon, hindi yan ang sinusukat. Yung mga mapagkumbaba, sila ang tunay na dakila sa ating Panginoon. Amen? If you notice, especially the pictures of Saint Charbel, it is said that no one saw the face of Saint Charbel when he was alive. Kaya kung mapapansin niyo po yung mga larawan niya, mistulang nakayuko po siya. Ayaw nga niyang tumingin sa mga tao. He always kept his head down in church, at work, or even when walking, always looking to the ground. He would only lift his eyes to heaven, to God. When in church, he always faced the altar with his eyes fixed on the tabernacle, fixed on Jesus. Alam niyo, sabi raw nga po nung nagmimisa siya at doon siya inatake at nagkasakit, napahiga siya. At dahil napahiga siya, di ba, dahil nga ho lagi siyang nakayuko, pag napahiga ka, mapipilitan kang tumingin, di po ba? Pero ano raw ginawa ni Saint Charbel? Dahil napahiga siya, pinikit pa rin niya yung mata niya para hindi pa rin masabing tumitingin siya at tumitingala kung kani-kanino lang. Hanggang sa huling sandali, kahit nakatihaya na siya at nakahiga na siya, ipinikit na lang ang mata niya upang ipakita niya ang tunay na kadakilaan. The lower you bow, the higher you rise. The second lesson of Saint Charbel, the more you let go, the more God holds you. The more you let go, hindi ikaw ang kakapit. Hayaan mo ang Diyos
ang kumapit sa iyo. At yun ang buong buhay ni Saint Charbel. That's why even in the gospel, Peter says, we have left everything. Iniwan namin ang lahat. Binitawan namin ang lahat. Ano nangyari? Pag binitawan na mo ang lahat kay Lord, siya ang kakapit sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo. Siya ang maggagabay sa iyo. Living is painful. We leave comfort, certainty. We leave our ambitions. Sometimes, we even leave people we dearly love. Diba yung mga OFWs natin, sakit yun, iniiwan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Saint Charbel left family, inheritance, reputation, and comfort. Not because these were bad things, but because for Saint Charbel, Jesus is more than enough. Kaya kong wala ang mga ito, basta kasama ko si Lord. Kaya kong bitawan ng lahat ng ito, basta kapit ako ni Lord. That is the lesson of Saint Charbel. Our greatest poverty today is not lack of money, but in our inability to let go. Kaya nga, di ba, may mga tao, ayaw bumitaw. Ayaw nga bumitaw sa pwesto eh. Ayaw bumitaw sa pera. Ayaw bumitaw sa kapangyarihan. Ayaw bitawan yung galit. Baka meron ngayon nagsisimba, may galit ka pa. Hindi mangyayari ang himala pag hindi mo binitawan yung galit na yan. Bitawan mo yung ayaw ng pagpapatawad. Bitawan mo yung pride na yan. Ano kaya ang gustong sabihin sa iyo ni Saint Charbel na dapat bitawan mo? Katulad niya, binitawan ng lahat. Kaya naman, kumapit sa kanya si Kristo. When Saint Charbel let go of everything, when he discovered he left everything, it was then he realized he lost nothing because he found Jesus. The more you let go, the more God holds you. And finally, the grace that we pray through Saint Charbel is this: the more you become silent, the more God speaks. Pag mas lalo kang tahimik, mas lalong makapagsasalita ang Diyos. Gusto nyo bang marinig ang Diyos? Gusto nyo bang talagang magabayan at malinawan sa kanyang pagpapala? Manahimik ka. At higit sa lahat, wag lang ang bibig ang manahimik, ang puso. Perhaps that is what attracted people most to Saint Charbel. Not what he did, but what he became. Yes, he spent long hours in prayer, especially before the Blessed Sacrament. He embraced silence. Today, silence has become endangered. Sabi ko nga sa inyo, ang ingay-ingay na ngayon. Ang daming mga nagsisigawan ngayon. Ang daming mga nagbabalitaktakan ngayon. Ang daming mga nagpapabida ngayon. Ang daming nanglilinlang sa atin ngayon. Paturo tayo kay Saint Charbel makinig. Paturo tayo kay Saint Charbel manahimik. God still prefers whispers over noise. Saint Charbel understood that holiness is allowing God to speak before we do. Nung nasa Quiapo po kami ni Father Hans, lagi naming sinasabi sa mga deboto ng Poong Nazareno, pag nagdadasal tayo, wag lang tayo nagsasalita. Minsan pag nagdadasal tayo, di ba ganun po? Papasok tayo sa simbahan, lalabas na natin yung mga listahan natin. Lord, Mama Mary, Saint Charbel, ito po lahat ang gusto ko. Pagtapos, magkantanda na, alis na. Lagi kong sinasabi sa mga tao, huwag kayong aalis. Hindi pa tapos ang dasal. Dahil ang tunay na dasal, yung mananahimik na tayo at hayaan natin siya na ang magsalita. Minsan nga, mas maganda, wag na tayong magsalita eh. Alam naman ho ng Diyos, nasa puso na natin.
Hindi nyo na kailangang ipagsigawan pa sa Kanya. Ang mas kailangan natin, ang marinig siya. Kaya napakamakapangyarihan, mapagimala ni Saint Charbel, malinaw na malinaw sa Kanya ang sinasabi ng Diyos dahil bukas na bukas ang Kanyang puso. Silence is not emptiness. Silence is the fullness of God. Jesus promised everyone who left houses, brothers or sisters, for my name's sake, will receive 100-fold, will inherit eternal life. And Saint Charbel found that treasure. May we also find that treasure, that real blessing from the Lord. Yes, let us ask the help of Saint Charbel, that we may remember these paths to holiness. For in God's kingdom, the way up is down. The way to possess is to surrender. The way to speak is first to listen in silence. Saint Charbel Macluf, teach us to be humble. Teach us to be selfless. Teach us to be silent, so that like you, we may receive the fullness of God's grace. Saint Charbel Macluf, pray for us. Amen. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Peter said to Jesus, "We have given up everything and followed you. What will there be for us?" Jesus said to them, "Amen, I say to you, that you who have followed me in the new age, when the Son of Man is seated on his throne of glory, will yourselves sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has given up houses, or brothers or sisters, or father or mother, or children or lands, for the sake of my name, will receive 100 times more, and will inherit eternal life." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ.